Kasama natin dito sa studio si Jocelyn. Kailan mo unang nakitang dumudumi itong aso ng iyong kapitbahay? Kahit kahapon lang po. Ay, very fresh yung dumi. Opo. Bali, ano po eh, ginagawa na pong ano ng CR ng aso yung harap ng bahay namin eh. Talaga? Kasi ang mga aso... Favorite. Oo, talaga kasi ang mga aso kung saan sila, territorial kasi sila eh. Inaamoy nila, okay dito, so dun at dun babalik ng ganon. Opo. Bakit hindi nagagawa ng paraan na maalis yun na dun siya dumumi? Eh kasi po yung may-ari ng aso, favorite din tumambay, doon din po sa harapan ng bahay namin. Akala ko dudumun. Meron po kasi siya kakwentuhan dun eh. Pero hindi naman siya dun din dumudumi. Eh sabi, Hindi naman. Hindi na, Tumatambay hindi naman. lang. Tumatambay lang siya. Okay. Umabot na raw sa puntong naging dahilan na ito para kayo talaga ay yung pagkakalate mo na pumasok sa trabaho? Opo. Bakit? Noong una po, hindi naman sana ako magagalit kahit makatapak ng tayo sa akin. Sabi nila, swerte daw pag nakatapak ng tayo. Oo. Hindi ako nagalit. Okay. Oh. Eh, ba, nung sinabi ng ma'am ko na kada late mo, may bayad 3 piso o 1 minuto, eh, doon na ako nagalit. Kada late mo saan? Eh, sa trabaho po, nagtatrabaho po sa salon. Nagbabayad ka? Bakit ka Opo. nalilate? Nakikipagpatentero ka Hindi sa po. mga dumi? Eh, kasi pag, siyempre, magmamadali ako. Late na nga akong lalabas, pag natapakan po kay swerte daw. Kasi hindi nga po swerte nung sinabi nung amo ko na may bayad na po yung late. Hindi na swerte sa akin yun. Parang, sabi niya po nakatapak ng tayo swerte. Parang hindi naman Malas eh. Sabi ng amo ko, pag na-late ka, may bayad. Babawasan kang sweldo. Oh, ano yung swerte doon? Parang minalas pa yata ako. Malas. Kinausap mo na ba? Opo, kinausap ko po siya ng maayos. Yung Sabi ko aso? po, ay, hindi po. Okay. Yung may-ari ng Yung aso, may-ari. pinablatter mo na raw ang may-ari ng aso. Opo. So, hindi lang barangay, pinablatter mo talaga. Opo. Paano nangyari yun? Anong Eh ginawa kasi niyo? kinausap ko po siya ng maayos eh. Okay. Eh kasi natanggi pa po niya, kay wala raw akong ebidensya. Siyempre, bakit ko ipapakita ebidensya? Gusto ko aminin niya na ang aso niya. Tapos eto pa, hindi lang sa aso. Tumatay nang hindi pa nga tapos yung kaso namin sa aso. May dagdag pa, sinabihan pa niya, broken-hearted daw ako. Kaya raw mainit ulo ko lagi. Kasi broken-hearted, pati ba naman yung pagka-broken-hearted ko? Broken-hearted naman pala. Kilalanin natin ang sinasabing amo ng asong dumudumi sa tapat ni Jocelyn. Rose, pasok! Ano, matawa-tawa ka dyan? Oh, aso mo talaga. Tama na yan, Nay. Diba? Tama na po yan. Tama na, tama na yan. Sige, makatawa kayo na. Upo ka Tama na, tama na. Tayo lang yan, tayo lang yan. Mapag-uusapan yan. Tayo nga lang. Aling Rose, si Maki talaga na aso mo ang tinutukoy na perwisyong laging dumudumi sa harap ng bahay ni na Jocelyn? Hindi po totoo yun. Hindi totoo. So, dininay nyo, Aling Rose. Pero ang sinasabi ng inyong kapitbahay ay tuwing umaga, tatambay ka na roon kasama ng aso mo. Kasi po nasusunsula siya ng mga kapitbahay namin. Sa lugar namin maraming asong gala. Kung sino-sino po aso po yung pinag-iinitan niya. Dinay niya talaga yung mga asong gala. Kasi aso lang aso niya isa. pinag-iinitan mo. Sa asong gala ang aso niya. Asong gala. Okay. Pero pusang bakit gala. mo nasabi na pinag-iinitan ka? Ano ba ang meron personal sa'yo? Hindi ko po alam eh, Nagalit? kasi broken-hearted po yan. Diba? Iniwanan ng asawang jowa niya. Oo, broken-hearted ako. Iniwanan siya ng jowa broken-hearted niya. ako maganda. Okay. Aling Rose, gusto kong maintindihan nyo na wala naman tayong pakialam kung broken-hearted siya unless magkaibigan kayo. Pero dahil ikaw nga ang pinag-iinitan, kaya yan ang sa tingin mo ang dahilan. Kasi broken-hearted siya. Pero nasa dumi po tayo ng aso, no? Yun po yung ating pinag-uusapan. Kayo po ay pinablatter na, tama ba? Opo. Anong pinag-usapan ninyo doon? Anong ibili Hindi natin yan sa dumating inyo? doon. Ay, hindi dumating. Alam niyo kung bakit kasi presidente ng asosasyon namin yan. Kaya ang lakas ng loob niyan. Kahit anong kaso hindi niya pupuntahan. Kasi po kaya niya yung namin. Presidente ko ng asosasyon namin yan.
Okay. Ate Rose, totoo ba na maraming kasong inirereklamo sa inyo pero hindi kayo Hindi po totoo nagpapatinag dahil kayo ay presidente ng asosasyon? Hindi po totoo yan. Okay. Tinasagot ko po yan? lahat yan. Later ko, hindi umaten. Pupunta ako doon. Hindi kung siya ano pupunta. kailangan ng tao. Dito mo ako hinamon sa face to face. Dito mo ako hinamon. O ngayon, kala mo hindi ko tototohanin. O ngayon, o. Kasi reklamadora naniwala ka, na, pati kaya mga ko batang na face to face. Yung mga batang nag-ano sa ano. O, paano din ako Hindi magkakaabutan yan. Hindi magkakaabot. Okay, hindi talaga, hindi. magkakabutan yan. Ilan ho ang aso nyo? Isa lang po. Pag maraming aso, ano hong tawag doon? Asosasyon. Kaya kayo ang... Kaya kayo ang presidente ng asosasyon. Oh, Matanda na kasi yan. Bawal na saktan. Senior yan. tama yun. Tama yun. Oh. Okay, Nancy, diretsahang tanong. Gaano mo kadalas makitang dumumi ang aso sa tapat ng bahay ni Jocelyn? Yung po, pagkagising ko, pag sinasabihan ko siya yung aso mo tumae, lagi niyang dinideny. Hindi daw aso niya. Marami daw aso ang nakakalat doon. At Kaya hindi lang kumuha daw ka ng aso, ebidensya. hindi niya tayo ng aso niya. Okay. Eh, halos araw-araw nga po nakikita ko, kababa ko ng dani. Saan ang ebidensya mo? Meron po kami video. May video ba tayo? Video! Ay! Asan ang video, mga mama? Yun ba si Maki? Oy, nako. Anong lahi si Maki? Anong lahi si Maki? Ano, parang labrador. Kitang-kita natin ang talagang paniniguro ni Maki na makapagbawas doon sa gate ni... Alam niyo, nakakatakot pumunta doon sa inyong community. Kasi mukhang hindi lamang mga aso ang problema. Sabi nga ni Aling Belen. Pero Aling Belen, congratulations ha. Napakaganda ng pasok mo sa set kanina. Talagang bigay na bigay, dignified ano. At saka nakita mo yung humility kay Aling Belen nung makita niyang, nung malaman niya na may evidence pala. Tumahimik na lang siya. Ganun talaga, di ba? Pero ang nakakatakot doon sa inyong area, hindi lang aso ang problema. Yung aso, nagpupupo kung saan-saan. Pero sabi ni Aling Belen, hindi lang yun. Meron pang mga tao na umiihi sa pader. So ito, nakakatakot na ito. Ibig sabihin, wala nang disiplina yung mga tao nakatira doon. Siguro hindi naman lahat, pero higit na nakararami siguro, kulang sa disiplina dahil ang Panginoon, di ba? Aling Belen. Well, ang problema natin dito, Aling Rose, siguro hindi naman ganong kalaliman ang problema. Tinitingnan ko kayong apat eh. Parang magiging magkakaibigan pa rin kayo before the end of the day dahil napakaliit na bagay ito. Pwedeng mabigyan ng solusyon. Ang nakita lang natin dito, yung consciousness ng isang nag-aalaga ng aso. May responsibilidad tayo, hindi lamang doon sa aso, kundi sa community kung saan tayo nandoon. Kung ang problema yung aso natin ay nagpupupo sa kapitbahay, every now and then, ibig sabihin nakakalabas yan ng ating bakuran, di ba? Kung nakakalabas, pwedeng i-confine natin sa ating bakuran yan at turuan natin. Aling Rose, pwedeng i-train lalo po ang Labrador. Napakatalinong aso po niyan. Parang Golden Retriever. Pwede pong i-train. Kailangan lang ang panahon, buhat sa'yo. I-train mo siya at ma-train ka rin ng aso mo. No? So, ano yan? Symbiotic, di ba? So, kinakailangan din ng ating barangay ay kumilos na. Parang tulog ang inyong barangay captain, ang konseho ng inyong barangay, dahil sang-ayon kay Aling Rose, nagkalat ang iba't ibang aso. So, hindi po yan mabuti sa kalusugan ng ating mga kasama sa community. Kung lahat na lamang ay magpupupo sa iba-ibang lugar. Ang tawagan natin ng pansin ng inyong barangay captain, baka po pwedeng kumilos na kayo, gumawa ng paraan para ma-address itong problemang ito. Kailangan ma-identify yung mga aso. Sa Amerika, ang mga aso hindi pwedeng lumabas ng walang tag para ma-identify kung sino may-ari.
no? At kinakailangan yung sense of responsibility ng may alaga ng aso na hindi pwedeng pakalat-kalat yung aso. Kasi meron tayong responsibilidad sa kanila at sa ating community. Palagay ko yung barangay captain, kinakailangan kumilos na po para ma-i-address itong problemang ito. Maraming salamat.